Mga kapatid, kaibigan at kapamilya, nais kong ipaalala sa inyo ngayon. Ang buhay ay hindi laging madali, pero laging may saysay. Marami sa atin ang dumaraan sa matinding pagsubok. Problema sa pamilya, sa trabaho, sa pera, at minsan sa sarili natin. Minsan naiisip natin, Lord, bakit ako? Bakit ganito? Bakit parang ako na lang ang laging hirap? Pero alam nyo, mga kapatid, ang problema ay hindi parusa. Ito ay proseso. Hindi ibig sabihin na mahal ka ng Diyos kung walang problema. At hindi rin ibig sabihin na iniwan ka ng Diyos kung meron kang pinagdadaanan. Ang problema ay paraan niya para palakasin ka, turuan ka, at ihanda ka para sa mas malaki pang biyaya. Tandaan ninyo ito. Ang hirap ng ngayon ay paghahanda para sa ginhawa ng bukas. Kapag natututo kang magtiis, matuto kang manalangin, matuto kang umasa kahit wala kang nakikitang sagot, doon ka lumalago. Hindi sa panahon ng saya tayo natututo ng malalim, kundi sa panahon ng lungkot at kawalan. Sabi nga sa Biblia, those who sow in tears will reap with joy. Kung ikaw ay umiiyak ngayon, kung ikaw ay nahihirapan ngayon, huwag mong sayangin ang iyong luha. Ialay mo ito sa Diyos dahil darating ang araw na iyon ay magiging ani ng kagalakan. Mga kapatid, huwag kayong susuko, huwag kayong mawalan ng pag-asa. At higit sa lahat, huwag ninyong kalimutan na ang Diyos ay laging may plano. At ang plano niya ay laging mas mataas kaysa sa iniisip natin. Kung pakiramdam mo ay nasa dulo ka na, alalahanin mong minsan, kapag isinara ng Diyos ang isang pinto, hindi ibig sabihin tapos na. Baka gusto niya lang na lumingon ka at makita mo na may mas malaking bintana na nakabukas. Mga kaibigan, ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano karaming beses kang bumagsak. Ang tunay na tagumpay ay kung ilang beses kang tumayo. At bawat pagbangon mo, bitbitin mo ang pananampalataya na may Diyos na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan at hindi ka bibiguin. Kaya kapatid, anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, sabihin mo sa sarili mo, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang kwento? At kasama ko ang Diyos sa laban na ito. At tandaan mo, ang pinakamalakas na tao ay hindi yung hindi nadadapa, kundi yung tumatayo sa kabila ng lahat ng pagkakadapa. Kaya kapatid, bangon, lumaban, magtiwala, dahil kasama mo ang Diyos.